Hello, Hello, Nay. morning po. Magandang gabi, Nay. Gandang gabi po, Father Darwin. Lagi po akong nanonood sa inyong YouTube channel at saka sa Facebook sa live. Ngayon po, tinatanong ko po kasi yung ano ko, yung pamangkin ko po, lagi pong nagkakasakit. Mayroon siya, ano ba yung sakit mo? Hyperthyroidism at saka ano daw yung mga sakit? Cyst sa kanyang breast. Ah, Babalik-balik po yung kanyang sakit. Humihingi po kami ng tulong na dahil sa kanyang karamdaman po uh, nagtitik siya ng medicine pagka ilang every month pupunta na naman siya ng hospital para mag-check at ganun pa rin yung karamdaman niya. Ngayon yan, nilalagnat niya siya ngayon. Nandito po sa katabi ko. Ilang taon na siya? Ilang ka na? 32 po, dalaga pa po siya. Anak mo, Nay? Angking ko po. Kapag nandito po, Pamangkin mo. Mm. nagpaaral sa kanya ito. Hello. Anong Mm. pangalan mo? Stephanie Dapuran po. Stephanie. Isalig kita sa dasal ko, ah. And then, patuloy mo ialay mo yung sakit mo sa Panginoon. No? And then, sabi ni Father Siki, kung meron tayong mga karamdaman, just offer it to the Lord. Dahil i-distinguish natin yung pagan disposition at ang Catholic disposition. Ang pagan disposition sa mga tao na hindi nag-trust sa Panginoon. Pero meron din mga tao nag-trust sa Panginoon pero pagan yung disposition. Ang sabi ni Padaskia, pagan disposition, when I am suffering, I focus more on asking God to remove the cause of my suffering. It is a pagan disposition. Lord, pagalingin mo na ako. So, ano ang Catholic disposition? Ito yung Catholic disposition, mga kapatid. When I am suffering, when I have illness, I focus more on asking God for the graces to bear my sufferings, to carry my cross as well. No? So, anong gusto ko na i-share sa inyo, Nanay at Stephanie, tanggapin mo yung karamdaman mo. Lord, this is a sharing of your suffering. Lord, pagalingin mo man ako o hindi, para po ako sa inyo. No? And then alam mo, Stephanie, bago ako kukunin ng Diyos, isa lang yung hiling ko. Bigyan mo ako ng karamdaman. Bakit? It is a blessing in disguise ang sakit po, mga kapatid. Yan po ang purgatorio natin sa mundong ito. No, kung don't waste your pain, don't waste your suffering, offer it to the Lord. Sa mga may sakit ngayon, just receive your pain, your suffering. Don't waste any suffering that we are facing now. Offer it to the Lord. Dahil, hindi tayo para sa mundong ito. Hindi tayo para sa... Kung pagagalingin man tayo sa Diyos, well and good. No? Your will be done. The final say is the Lord. No? Kung hihingi tayo sa Panginoon, i-avoid natin yung i-barter natin ang Panginoon, bargaining, no? Lord, kapag ako ay gagaling, maging matuwid na ako. Kapag hindi ka pagalingin ng Diyos, hindi ka maging matuwid, no? Pagalingin man ako o hindi, itong nanatili kong buhay. Pero hindi nga ulungan, kapatid na Stephanie, na may sakit ka, mauuna ka sa akin. Hindi yan nangahulugan. Ako din ay malakas, walang sakit. Hindi nangahulugan, mahuli ako sa iyo. Di ba? So, ang importante sa buhay natin ngayon, acceptance. And after acceptance, offer it to the Lord. And your suffering, your crosses, bring you joy, bring you peace, bring you consolation. Dahil, minsan, dahil pagan yung disposition natin bakit Lord, hindi mo ako pinagaling? Ang dami ko ng doktor nilalapitan, naubos na yung pera ko. Panginoon, bakit? Nakalimutan mo na ba ako? It is a pagan disposition. Ang Catholic disposition, Lord, give me the courage, give me the graces, give me the strength to carry my cross well. And then, dahil proper na yung disposition mo, yung disposition natin ay very Catholic na, come with me. Lord, pagalingin man ako o hindi, pagalingin mo man ako o hindi, dahil ito yung kalooban mo, ito yung pinaka-the best sa akin.
Okay? And then, continue to embrace your pain, kapatid. Thank you po, Father. Uh, the thing that save us is not the healing of Jesus, not the preaching of Jesus, not the exorcism of Jesus, but the climax of our salvation because of the suffering of Jesus. No? Why we suffer? Because it is for our purification, not only for our purification, but it is for our own sanctification and salvation. No? Stephanie, don't waste your pain, don't waste your suffering, offer everything to the Lord. Everything is a grace. Siguro dahil sa sakit mo, nagkaisa kayo sa iyong pamilya, and then na-unite kayo as a family, na-unite ka din sa Panginoon. Yan po is the greatest liberation. It is the greatest realization and conversion, the metanoia, the change of the heart. Yan po ang pinaka-importante. Yung change of our disposition. Dahil ang daming pupunta sa akin. Ang disposition ay pagan. Sana mahipo ako kay Father Darwin. At hindi nahipo. Hindi na lapitan dahil ang daming tao. Nagtampo sa Panginoon. Hindi ko nalapitan si Father Darwin. Hindi ako naka-attend sa misa niya. Yung misa niya ay healing mass. By the way, all masses are healing mass. No? Because God is Emmanuel. Jesus is Emmanuel, meaning God is with us. So, sa'yo, Stephanie, kung kaya mo pa magsamba araw-araw, just do Kaya, it. kaya niya po. So, nagtatrabaho po siya sa Wow! po sa isang office. That's Yan good. lang po. Receive the Eucharist every day. That's the Sinasabi greatest. lagi siyang magsimba, dumaan muna sa simbahan, Wow. mag-rosary, tapos magkumpisal siya. Sabi ko Yes, sa kanya, that's good. pag lagi ka magsasimba sa Panginoon, magkumpisal siya, yan ay sacrament of healing, completion, at Totoo. lagi siyang magkomunyon sa That's good. Patuloy, Stephanie, ha?